Ang insidente sa Monaco na laman ngayon ng media sa buong mundo ay may direktang kaugnayan sa Ukraine. Siguradong magugulat kayo pag nalaman kung sino ang posibleng may gawa ng insidenteng ito. Ayon sa mga autoridad ng Monaco, dahil sa pagsabog kagabi ay hindi bababa sa 7 katao ang nasugatan, kabilang na ang Ukrainian na oligarko na si Vladimir Mulayev na pinyatawan ng mga parusa ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine. Ang kanyang kasama ay malubhang nasugatan at nasa kritikal na kondisyon. Ang lalaking naglagay ng pampasabog ay hindi pa rin natatagpuan, ngunit sinasabi na ang target ng pag-atake ay ang dating Ukrainian na oligarko na si Yermolayev. At ang kriminal na background ni Yermolayev ay hindi lang konektado sa mga parusa ng Ukraine, kundi pati na rin sa mga internasyonal na sindikatong kriminal na ang mga miyembro ay sinumbong sa Interpol ng anak ng oligarkong ito. Na nakipagkasundo sa investigasyon sa Estonia, napaka-interesanteng kwento ito at ngayon pag-uusapan natin ito ng detalyado. Iniulat ng ilang Ukrainian media na inialok ni Pangulong Volodymyr Zelensky kay Vladimir Putin sa pamamagitan ni Alexander Lukashenko ang direktang usapang pangkapayapaan. Tumugon na rin si Putin sa panawagan at pinasalamatan si Lukashenko bilang tagapamagitan. Ngayon, palihim na nagkita si Lukashenko kay Putin sa Valdai pagkatapos ay bumisita siya sa China at nakipagkita kay Xi Jinping. At agad pagkatapos nito, inihayag sa Beijing na mariing nananawagan ng Tsina sa Moscow at Kiev na ipagpatuloy ang negosasyon para tapusin ang digmaan at agad na itigil ang putukan sa linya ng harapan at itigil ang pag-atake sa teritoryo ng isa't isa. Sa Beijing, iginiit nilang kailangan ito ni Vladimir Putin. Samantala, si Putin ay naghahanap ng mapagkukunan ng gasolina. Para sa mga Ruso, kulang na. Samantala, muling umatake ang Ukraine sa sentro ng komunikasyong pangkalawakan sa Moscow Oblast. Mahalaga ito dahil ang sentrong ito ang nagkokordina ng lahat ng komunikasyon ng mga Russian na mananakop sa Ukraine. Sa episode na ito, detalyado nating tatalakayin ang mga paksang ito. Ako si Alexei Pichi, tara't pag-usapan natin ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Sige, simulan natin sa pinakamainit na balita ngayon, ang teroristang atake sa Monaco. Noong Lunes, Hunyo 29, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa tirahang gusali sa Prinsipado ng Monaco ayon sa Le Figaro. Ayon sa ulat, naganap ang insidente sa kalye ng Reverend Per Luis Frola bandang alas 9 ng gabi lokal na oras. Ilang sandali bago ang pagsabog. Isang kilalang lalaki na naitala ng mga CCTV camera ang nag-iwan ng backpack sa harap ng pintuan ng bahay na ito at pagkatapos ay tumakas patungo sa kalapit na lungsod ng Pransya na Basi-Basale. Sumabog ang pampasabog mismo sa sandaling pumapasok ang mga tao sa gusali, partikular na ang mismong Ukrainian na oligarko. Iniulat na hindi bababa sa 7 katao ang nasugatan. Nilinaw ng mga source mula sa French TV channel na BFM TV na kabilang sa kanila ang isang Ukrainian na negosyante. Si Vladimir Mulayev ang kanyang kasama at 13 taong gulang niyang anak na lalaki. Ang negosyante at ang kanyang asawa ay naospital at kasalukuyang malubha ang lagay. Ipinahayag ng taga-usig ng Monaco na si Thibaut Stefan na walang panganib sa buhay ng binatilyo. Babanggitin ko ngayon ang sinabi ng pinuno ng pamahalaan ng Monaco na si Christophe Mirman. Malamang teroristang atake ito. Sa pagkakalam ko, ito ang unang insidente ng ganito sa kasaysayan ng prinsipalidad. Dagdag pa niya, ayon sa pawan ng impormasyon, ang pampasabog ay nilagyan ng mga bolt at maliliit na piraso ng metal upang palakasin ang pinsala. Sa ngayon, hinahanap ng otoridad ang pinaghihinalaan na nag-iwan ng bag na may pampasabog sa bahay. Iniulat na lahat ng mga nasugatan ay dinala sa ospital sa Nizza at Monaco. Ang kalagayan ng isa sa kanila ay kritikal. Partikular, ang isang babae na kabilang sa mga nasugatan na tinutukoy bilang kasama ni oligarka Yermolayev ay nagtamo ng malubhang pinsala at nasa pinakamalubhang kalagayan. Dahil sa pagsabog, naputol ang mga binti niya. Si Yermolayev ay nagtamo rin ng paso at sugat mula sa mga piraso ng sumabog. Walang detalye sa kanyang kalagayan ngayon. At hanggang sa umaga ng Martes, buhay pa ang 3 nasugatan.
Ang prosekusyon ng NICE ay nagsimula na ng investigasyon ukol sa kasong sabwatan, ilegal na pag-iimbak at paggamit ng mga pampasabog, at ang kaso ay inilipat na sa Interagency Service ng Judicial Police. Ayon sa investigasyon, isang lalaking nakasuot ng madilim na damit at sombrero ang nakita sa CCTV sa Basale. Huling nakita siya sa Kalye Tupicovaya, pagkatapos nito ay nawala na siya sa paningin ng pulisya. Sa ngayon, aktibo pa rin siyang hinahanap. Sa lugar ng insidente, nagtrabaho ang mga forensic expert at technical na unit ng pulisya na kumuha ng mga sampol ng pampasabog at tinutukoy ang uri ng aparato. Ayon sa mga saksi, natagpuan ang mga labi ng pagsabog sa pintuan ng gusali. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi ng kwentong ito. Si Vadim Yermolayev ay negosyanteng Ukrainian, tagapagtatag ng korporasyong pangkalakalan at pangindustriya na Alev at isa sa pinakamalalaking developer sa Dnipro. Palagi siyang napapasama sa listahan ng 100 pinakamayayamang tao sa Ukraine ayon sa Forbes. Noong 2021, tinatayang $220 milyong ang kanyang yaman ayon sa publikasyon. Noong 2011, si Yermolayev ay tumanggi sa kanyang pasaporteng Ukranyano at kumuha ng pagkamamamayan ng Cyprus. Noong Disyembre 2023, ipinataw ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang personal na mga parusa kay Yermolayev sa loob ng 10 taon. Ayon sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine, ang dahilan ng pagpapataw ng mga parusa ay ang operasyon ng kanyang negosyo sa alak sa nasakop na Crimea. Sa nasakop na Crimea, nagbabayad ng buwis sa Russia ang mga kumpanya niya. Ang estruktura ni Yermolayev sa Crimea ay umiwas sa mga parusa ng European Union gamit ang mga offshore chain sa Cyprus at British Virgin Islands at kumuha rin ng mga pautang sa mga Russian bank na nasa ilalim ng parusa. Matapos mapatawan ng parusa ng National Security and Defense Council ng Ukraine, tinangkang iligtas ni Yermolayev ang negosyo niya sa Ukraine sa paglilipat nito sa isang teknolohiya venture fund. Dahil dito, nakuha niya ang anak niyang si Sofia Kononenko na ngayon ay nasa London. At tila, kung si Yermolayev ay nasa ilalim ng mga parusa ng NSDC, ibig sabihin ay hindi talaga siya makakapagpatakbo ng kahit anong negosyo sa Ukraine. Pero hindi, makakapagnegosyo pa rin siya. Kahit may mga parusa, nakapasok pa rin sa konsorsyum sa Ukraine ang mga kumpanyang konektado kay Yermolayev, lalo na ang AKAM at AKPRO. Nanalo sila sa multimilyong tender ng gobyerno para sa, pakinggan ninyo, pagtatayo ng pambansang memorial na libingan ng mga sundalo ng Ukraine at sila rin ang dapat mag-supply ng granite doon. At kung hindi dahil sa mga mamamahayag, si Yermolayev at ang kanyang mga kasabwat ay kikita sana sa pagtatayo ng memorial na libingan para sa mga sundalong Ukrainian. Pero hindi pa ito ang kabuuan ng negosyo ni Yermolayev at dito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ayon sa isa sa mga bersyon ng investigasyon, maaaring konektado ang tangkang pagpatay sa Monaco sa kriminal na negosyo ng mga call center sa Dnipro. Oo, tama ang narinig mo. Sa totoo, malalim ang pagkakasangkot ng mga anak ng oligarkang si Yermolayev sa industriyang ito. Noong katapusan ng 2025 sa Cyprus, sa kahilingan ng Interpol, naaresto ang anak ng oligarka na si Andrei Yermolayev. Ito ang pinakamalagang bahagi. Siya ay na-extradite sa Estonia kung saan inamin niya ang kasalanan sa kaso ng pag-oorganisa ng napakalaking internasyonal na scam network na Milton Group na naloko ang mga Europeo at Amerikano ng mahigit 100 milyong euro. At ngayon, ang anak ng oligarko ay nagbayad ng 8.5 milyong euro bilang kompensasyon at sa huli ay nabigyan ng hatol na suspendido. Bakit? Dahil nakipagkasundo siya sa investigasyon. At yan naman ang tatalakayin natin ngayon. Ang pangalawang anak ng oligarko, si Artur Yermolayev, na dating pinuno ng Federasyon ng Esports ng Ukraine, ay nabanggit din sa mga investigasyon tungkol sa mga call center sa Dnipro na niloloko hindi lang ang mga Ukrainian, kundi lalo na ang mga Europeo. At ngayon, batay sa kriminal na background ni Vadim Yermolayev, ang espesipikong uri ng kanyang negosyo at ang kasalukuyang geopolitical na sitwasyon, tinutukoy ng mga autoridad ng France at Monaco ang ilang pangunahing posibleng nag-utos ng tangkang pagpatay. At sa unang pwesto ay ang mga internasyonal na sindikatong kriminal.
Sa ngayon, ito ang isa sa mga pinaka-pinaniniwalaang bersyon sa mga European media na may kaugnayan sa operasyon ng scam network na Milton Group na pinamunuan ng mga anak ng oligarko. Pinaniniwala ng investigasyon na posibleng sangkot sa tangkang pagpatay ang mga matataas na tagapag-organisa ng mga crypto scam network o mga internasyonal na organisadong grupong kriminal na kaugnay nila. At ang motibo ng mga sindikatong ito ay paghihiganti dahil ang anak ng oligarko na si Andrei Yermolayev ay nakipagkasundo sa investigasyon. Ipinapahayag ng mga European media na ibinunyag ng anak ng oligarko sa mga European autoridad ang lahat ng mga lihim, mga crypto wallet at mga pangalan ng mga top manager ng napakalaking scam network na ito. Ang pambobomba sa ama ay maaring tuwirang paghihiganti kay Andrei mula sa dating mga kasosyo sa scam network o isang matinding babala sa buong pamilya na manahimik at huwag ibunyag ang natitirang mga ari-arian. Ang network ng mga call center ng Milton Group ay hindi lang, gaya ng naiintindihan ninyo, nagnakaw mula sa mga ordinaryong pensyonado sa European Union. Hindi. Ayon sa mga European investigador, milyon-milyong euro ang nawawala dahil sa peking investment crypto platform, pati na sa mga makapangyarihang tao at kinatawan ng gray na negosyo. Isinasalang-alang din nila ang teoryang sangkot ang federal na serbisyo sa seguridad ng Russia na tila parusa ito sa pagtatangkang maglaro sa magkabilang panig. Matagal nang nagpapatakbo si Yermolayev ng malaking negosyo sa sinakop na Crimea, nakikipag-ugnayan sa FSB at mga kolaborador at nagbabayad ng buwis sa Russian Federation. Matapos patawan ng parusa sa Ukraine noong huling bahagi ng 2023, sinimulan ni Yermolayev na gawing legal ang sarili sa kanluran, ilipat ang mga ari-arian sa anak na babae sa London at iwasan ang delikadong koneksyon sa Russian Federation. Karaniwan pinapatay ng mga ahensiyang paniktik ng Russia ang malalaking negosyante na alam ang pinansyal na eskema ng Kremlin para iwasan ang internasyonal na parusa at tumatakas papuntang kanluran. Naniniwala rin ang mga Europeo na posibleng sangkot sa pag-atake ang mga radikal na grupong Ukrainian o tinatawag na mga tagapagiganti ng bayan. Si Yermolayev ay isang klasikong kinatawan ng tinatawag na batalyon ng Monaco. Ang taong nagpundo sa pamamagitan ng buwis sa hukbong Ruso sa Crimea habang may malawakang digmaan ay marangyang namuhay sa Monaco at ang mga kumpanyang konektado sa kanya ay walang hiya na nanalo sa mga bidding para sa pagtatayo ng pambansang libingan ng militar sa Ukraine. Para sa mga nawalan ng mahal sa buhay sa digmaan, naging sagisag si Yermolayev ng pagtataksil at kawalan ng parusa. Uulitin ko, bersyon lang ito at tanging investigasyon ang magpapakita ng totoo. Sa parehong panahon, masiglang pinag-uusapan din ngayon ang isa pang paksa. Ito ay ang usapin ng negosasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia sa pamamagitan ng pagmamamagitan ng Belarus. Ilang Ukrainian media ang nagulat na si President Volodymyr Zelensky sa pamamagitan ni Alexander Lukashenko ay malamang na nagmungkahi kay Vladimir Putin na magsimula ng direktang usapang pangkapayapaan. Ayon sa ulat, tiniyak ni Lukashenko sa Ukraine at Estados Unidos na hindi na muling mag-operate ang mga retransmitter sa Belarus na tumulong sa pag-atake ng Russia sa mga sibilyang lungsod ng Ukraine. Binigyan ni Zelensky si Lukashenko ng 1 linggo para tanggalin ang mga ito, ngunit naipatigil agad bago matapos ang palugit. Ikinuwento ni Lukashenko na di umano'y tinanggap niya ang mga kinatawan ni Volodymyr Zelensky sa kanyang lugar bago siya nakipag-usap sa mga Ruso. At heto ang impormasyon na si Zelensky ay nagpadala ng mensahe kay Putin sa pamamagitan ni Lukashenko na lumabas matapos dumating ang diktador sa Valdai noong Hunyo 26 at nagpalipas ng gabi kasama si Vladimir Putin. Kaunti lang ay ginigay na detalye ng press service ng mga dilihitimong presidente ng Russia at Belarus tungkol sa pulong na ito at sinabi ni Peskov na wala silang komento. Bagamat paikot-ikot ang sagot ni Peskov, sinabi niyang pwedeng maging tagapamagitan at tagapagdala ng mensahe si Lukashenko sa pagitan ng Kyiv at Moscow. Pagkatapos bumisita sa Rusya, pumunta si Lukashenko sa China. Ngayon, iniulat ng Xinhua, pambansang ahensya ng balita ng China, na matapos ang pagpupulong ay sinabi ni Xi Jinping. Sinusuportahan ng China ang Belarus sa pagtatanggol ng pambansang soberanya, alayaan at teritorial na integridad, pati na rin sa pagsusulong ng landas ng pag-unlad na naayon sa kanilang pambansang kalagayan. Kung kanino dapat ipagtanggol ang soberanya ng Belarus, parang hindi naman nilinaw.
Pagkatapos nito, nagbanta ng matapang ang kagawaran ng ugnayang palabas ng Belarus sa Ukraine ng ganting atake kung sakaling lusubin sila ng sandatahang lakas ng Ukraine. Medyo kakaiba ito. Pero kung nabanggit na ang retransmisyon at mga operator sa Belarus, dapat ding sabihin na binawasak na ngayon ng Ukraine ang lahat ng koneksyon ng Russia sa kalawakan. Muling inatake ang pinakamalaking sentro ng koneksyon sa kalawakan ng Russia, ang Dubna. Bilang resulta ng pag-atake kagabi sa sentro, isa sa mga sundalong Ruso ang namatay at naitala rin ang malawakang pag-usok. Kinumpirma ng pangunahing tanggapan ng organisasyon ng GP Kosmicheskaya Svyaz ang katotohanan ng pag-atake. Ang Dubna, sentro ng kosmikong komunikasyon sa Moscow Oblast, ay nagbibigay ng telebisyon at datos sa gobyerno at komersyal na operator at namamahala rin sa ugnayan sa orbital na grupo ng mga satellite. Paalala rin na kamakailan ay nagyabang si Vladimir Putin na gumagawa sila ng parang Starlink at nagpalipad na ng mga unang satellite. Kaya nga, ang sentro ng kosmikong komunikasyon na Dubna ang siyang namumuno sa grupong ito ng mga satellite. Kung wala ito, walang magiging katumbas ng Starlink. Ngayon, pangalawang beses na tinarget ng Ukraine ang sentro ng kosmikong komunikasyon. Pero bumalik tayo sa usapan tungkol sa negosasyon. Pagkatapos ng pagbisita ni Lukashenko, maring hinihikayat ng Beijing ang Moscow at Kyiv na ipagpatuloy ang negosasyon para tapusin ang bigmaan. Ito ay inihayag ng pangalawang permanenteng kinatawan ng China sa United Nations na si Sun Lei. Narito ang kanyang sinabi. Mahigpit naming hinihikayat ang agarang pagwawakas ng labanan. Hinihikayat naming ipagpatuloy ang negosasyon, ipakita ang totoong pampulitikang kagustuhan at gawin ang lahat para matanggal ang ugat ng sigalot sa ganap at walang kondisyong pagsunod sa UN Charter. Ayon sa UN Charter, malinaw na bawal gamitin ang puwersa para impluwensyahan ang politika ng karatig bansa at pinapahalagahan ang soberanya at teritorial na integridad. Dito, may matinding pasabog ang China. Dito, naging malinaw na talagang humiling si Vladimir Putin kay Lukashenko. Naireklamo kay Xi Jinping ng China ang pag-atake ng Ukraine sa mga lungsod ng Russia. Tandaan, una siyang nagreklamo kay Trump, tumawag at naglabas ng sama ng loob na inaatake raw ng Ukraine ang mga lungsod niya. Akala ko ako lang pwedeng umatake sa mga lungsod ng Ukraine, pero pwede pala itong laruin sa magkabilang panig. Ngayon, sinabi ng kinatawan ng China na lalong naapektuhan ng sigalot ang mga sibilyang lugar at kailangan na itong tapusin. Yan ang kanyang sinabi. Dahil dito, nagdurusa ang mga inosenteng sibilyan. Nanatiling objektibo at walang kinikilingan ang China sa isyu ng Ukraine, patuloy na nakikipag-ugnayan sa lahat ng panig at walang sawang isinusulong ang mapayapang negosasyon. Paalala ko lang, 2 beses nang sinabi ni Vladimir Putin sa nakalipas na linggo na handa siyang bumalik sa negosasyon para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Noong Hunyo 23, iminungkahi niyang ipagpatuloy ang dialogo batay sa mga kasunduan sa Istanbul, pati na rin ang mga modality na tinalakay sa Anchorage, kasama si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at batay sa totoong sitwasyon sa lupa. Gusto ko ring sabihin na inamin noong nakaraang araw ni Putin na walang naging kasunduan sa Anchorage. Sabi niya, oo, umupo kami, nag-usap, may inialok sa amin ang mga Amerikano at yon lang. Uulitin ko lang, nabanggit ko na ito sa nakaraang episode. Interesado akong makita sina Peskov, Lavrov, Medvedev, Ushakov at iba pa. Hindi ko na lang binabanggit ang mga propagandista ng Russia na halos 1 taon nang nagsasalita tungkol sa espiritu ng Anchorage at di umano'y kasunduan ni na Trump at Putin sa Alaska. Bakit walang sumusunod sa mga kasunduan? Paano nangyari yon? At ang mga Europeo ang sagabal sa atin? At ngayon, mismong diktador nilang si Vladimir Putin ang nagsasabi, noon wala namang naging kasunduan. Anong kasunduan? Tungkol saan ba ang sinasabi ninyo? Totoo namang wala. At ngayon, ang mga propagandistang ito, tahimik na lang ngayon. At ang nakakabigla, ang mga Ruso, mga hayop na yan, hindi man lang nagre-react. Ibig sabihin, isipin mo, halos 1 taon silang pinaniwala na may kasunduan. Ngayon, sabi ni Putin, wala naman. Ang mga Ruso, wala pala. Yun lang.
Noong Hunyo 28 sa isang panayam sa korespondent ng Kremlin na si Pavel Zarubin, sinabi ni Vladimir Putin na handa siyang talakayin sa mga kinatawan ng Amerika ang lahat ng detalye at paraan para maresolba ang sigalot. Ikinuwento rin ni Putin ang mungkahi ng Kyiv na itigil ang pag-atake sa teritoryo ng isa't isa at limitahan ang operasyong militar sa 4 na reyon: Kherson, Zaporizhia, Donetsk at Luhansk. Ipinayuwatig ni Putin na tutol siya dahil magbibigay ito ng kalamangan sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Dagdag pa niya, ang pangunahing layunin para sa mga mananakop na Ruso at para sa kanya mismo ay, at ito ay isang sipi, ang ganap na pagpapalaya ng Donbas at Novorossiya. Ibig sabihin, ang mabangis, marumi at walang kwentang taong yon ay hindi pa rin bumibitaw sa mga layunin niya. Pero sa likod ng lahat ng ipinapakitang pagyayabang na ito, may ibang bagay na nakatago. Nahiyang inamin ni Peskov, tagapagsalita ni Putin, na patuloy pa rin nakikiusap ang Russia sa ibang bansa na ibenta sa kanila ang gasolina sa tamang presyo. Pero sa hindi malamang dahilan, lahat ay humihingi ng mataas na presyo kahit para sa gasolina na gawa mismo sa langis ng Russia. Sipi. May mga nagaganap na pakikipag-ugnayan. Kung magkakaroon ng kasunduan sa katanggap-tanggap na presyo, mangyayari ito. Ito ay magiging isa pang hakbang patungo sa pagpapatatag ng merkado at nakatuon sa pagbawas ng labis na demand na ito. Sa Kremlin, hindi pa rin nila pinapalitan ng gabay at sinasabi nilang dahil ito sa sobrang demand. Ibig sabihin, natatakot lang siyang sabihin na ito ay dahil wasak na ang mga oil refinery. Araw-araw, daandang Ukrainian drone ang lumilipad papuntang Russia. Daandang drone. Sabi niya dahil lang ito sa mataas na demand. Sa dulo ng episode, magdadagdag ako ng nakakatawang balita para mapangiti kayo at matapos ito ng positibo. Habang pinag-uusapan ang paghihigpit ng visa policy ng European Union para sa mga Ruso, pinayuhan ng Kremlin ang mga Ruso na isaalang-alang ang Iraq. At ngayon, sa telebisyon ng Russia, nagsalita ang embahador ng Iraq sa Moscow na si Abdul Karim Hashim Mustafa at sinabi niya at ito ang CP, napakaligtas maglakbay sa Iraq. Nung nakaraang linggo, nasa Baghdad ako. Bukas ang mga restauran hanggang alas 2 ng madaling araw, kaya ligtas talaga ang buhay doon. Gusto ko lang sabihin na karamihan sa mga kanluraning bansa ay pinapayuhan ng kanilang mamamayan na iwasan ang pagbiyahe sa Iraq. Nagbabala ang Estados Unidos, United Kingdom, Alemanya, Pransya, Canada, Australia at iba pa sa kanilang mamamayan tungkol sa terorismo, armadong sagupaan at pagdukot. Pero sa Kremlin, sinabi nila na mahal na mga tao doon ng mga Ruso at naglunsad na sila ng 2 direktang biyahe kada linggo sa pagitan ng Moscow at Baghdad. Kaya mga Ruso, kumpara sa inyo, halimbawa ang Nice, Monaco o alinmang European na resort ay sarado, di maligayang pagdating sa North Korea at nayon pati na rin sa Iraq. O heto, turismo nakma sa inyong antas. Iyan lang talaga ang nararapat para sa inyo. Kung ano ang nararapat sa inyo, yon ang nakuha ninyo. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.